ulo ng mga nagbabagang sports balita. Philippine Azkals football team handang-handa na para sa rematch kontra host Bahrain sa FIFA World Cup Asian Qualifiers ngayong gabi. Opening ng 41st PBA season sa linggo, kasado na Pinoy ring sensation Manny Pacman Pacquiao. Malaki ang posibilidad na magsagawa ng comeback fight sa darating na Marso. WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes nagpahayag ng kahandaan 5 araw bago ang title defense kontra Mexican challenger Juan Alejo. Chicago Bulls star point guard Derrick Rose posibleng magbalik ensayo sa susunod na linggo. Former US Open champion Marin umabante sa second round ng Shanghai Tennis Masters sa China. At Team Switzerland pasok na sa main draw ng 2016 European Football Championship. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Haji Caaminio. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa football, handang-handa na ang Philippine Azkals para sa rematch kontra host Bahrain sa FIFA World Cup Asian Qualifiers ngayong gabi. Nakapagsalba ng scoreless game kontra North Korea noong Huwebes, tatangkain ng Thomas Dooley mentored team na maduplika ang panalo kontra Bahraini counterparts sa opener ng FIFA qualifiers noong nakaraang Hunyo. Ang kabuang detalye ihahatid ni Arian Malyare. Tiwala ang isang football analyst ng bansa na muling mangingibabaw ang Philippine Azkals sa rematch kontra host Bahrain sa FIFA World Cup Asian Qualifiers ngayong gabi. Ayon kay Philippine Football Federation official Hans-Peter Smith, mataas ang moral na haharapin ng Philippine 11 ang Bahraini counterparts, lalo pat galing sila sa scoreless draw kontra host North Korea noong Huwebes. Nauna nang tinalo ng Pilipinas ang Bahrain 2-1 sa opener ng Group H play noong nakaraang Hunyo. Well, siyempre, ang spirits natin moral, very high, no? Nobody expected the boys are all hyped up for this qualifiers. So hindi yung katulad niya iba dati na pupunta tayo sa mga tournament na pag may malakas na team, so na lang. Gano'n. Ngayon, they believe. Ang importante na ang Azkals natin believe na they can make of surprises. Sana ma-duplicate natin yung 2 wins natin against Bahrain and Yemen and malaking posibilidad natin. Samantala, pinuri naman ni Smith ang game plan na ipinatupad ni National Coach Thomas Dooley sa matchup kontra North Korea, kung saan gumana ang depensa at teamwork ng mga national booters. Very good result. Very good result. Like I told you the other day, si Dooley knows his business. May make some changes. Although from what I heard, North Korea had so many attempts also, but at least our defense held up. Is better than no points. Right now in the table, nasa second place tayo. So, malaking chance natin. Sa ngayon ay nasa ikalawang pwesto sa Group H ang Philippine Azkals sa kanilang nalilikom na 7 points. 3 puntos sa likuran ng solo leader na North Korea. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa international basketball, nakatakdang lumipad patungong Abu Dhabi, UAE ngayong araw ang Calvin Abueva-led Team Manila North. Ito'y upang magpartisipa sa FIBA World 3x3 Championship na magsisimula na sa Huwebes. Nagbabalik si Arian Malyare. Inaasahang mapapalaban ng gusto ang Team Manila North sa FIBA World 3x3 Championship sa Abu Dhabi, UAE ngayong weekend. Namayani sa nakalibas na Manila Masters. Mamumunuan ni Alaska Aces star forward Calvin Abueva ang kampanya ng Manila North sa 2-day Cage Fest, kasama sina fellow PBA Cagers Troy Rosario, Vic Manuel at Carl Dehesa. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si SBP Executive Director Sonny Barrios na mabigat ang laban sa UAE meet. Lalo pat Pilipinas ang lowest seeded squad sa 12-team tournament.
like Gilas Pilipinas, we will give our all, no? Yung now world famous Puso at Laban Pilipinas Battle Cry, nandyan. Out of the 12 finalists, we are seeded 12. Ganong kabigat ang kalaban natin, no? So, kumbaga sa dihadong-dihado tayo. Any, from their eyes, any place we will achieve better than 12 is an overachievement dahil seeded nga tayong kulelat eh. Iginiit rin ni Barrios na ang pangunahing misyon ng grupo ni Abueva sa 3x3 event ay ang mahigitan ang 5th place finish ng bansa sa torneo noong isang taon. Nag-attend ako ng practice nila kagabi at desidido silang ibigay todo yung kakayahan nila para ikarangal natin yung kanilang performance doon. Siguradong laban yun. Alam mo, Arian, yung FIBA, gustong-gustong sasali tayo doon because of the big Filipino community in the Middle East. We have to win at least one to get to the playoff round. Pag inalat-alat tayo, I don't even want to think about it now. We lose the 2 elimination games. Ang Team Manila North ay nakabracket sa Group D kasama ang Team Doha Qatar at Cranch ng Slovenia. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, kasado na ang lahat para sa opening ng 41st season ng PBA sa Araneta Coliseum sa darating na linggo. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Isang maaksyon at may kahalong international flavor ang pagtutunan ng pansin ng PBA sa opening ng bagong season sa linggo. Sa isang press conference sa Diamond Hotel sa Maynila, inihayag ni PBA President and CEO Chito Salud na bukod sa pagdaraos ng regular games sa abroad, ay hangad rin nila na mai-promote ang kalidad ng Philippine basketball, gayon din ang mga produkto ng bawat team. We want to the doorsteps of our OFWs. No? So we want to play in UAE, we want to play in Qatar, we want to play in Taiwan. It's really maximizing the opportunities out there for our teams to get maximum exposure for their products and, of course, to continue entertaining our fans. Sa panig naman ni PBA Chairman Robert Non, unti-unti na nilang pinapasok ang Asian market sa pamamagitan ng pagbubukas ng pintuan para sa mga Asian cagers. Hopefully, maximize the mileage of the teams, especially those teams with products na binibenta sa abroad, di ba? Ma-take advantage mo yun. Samantala, mas maayos na officiating naman ang ni PBA Commissioner Chito Narvasa para matiyak ang mas mataas na kalidad ng mga laro sa liga. Put emphasis on the players' skills and coach's strategy, no? Rather than strength. Yung una kasi, ang nakita ko noon, di ba? The game slows down kasi hilahan ng hilahan, palakasan na lang. So that's not basketball to me. Di ba? When I grew up, it was really emphasis on skills. That's why nga fundamentals eh. So yun ang gusto namin. Ang 41st season ng PBA ay opisyal na bubuksan sa Araneta Coliseum sa linggo kung saan maghaharap ang Rain or Shine Elasto Painters at Star Hotshots sa lone game matapos ang makulay na opening ceremony ng Asia's first Play for Pay League. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, impresibo naman ang ipinapakita sa team practice ni Rain or Shine Painters rookies Maverick Ahanmisi at Don Troliano. May report si Mikey Espinosa ng University of the Philippines, Diliman. Tila handang-handa na sina Rain or Shine Elasto Painters rookies Maverick Ahanmisi at Don Troliano para sa pagsabak sa Pro League. Ito'y base na rin sa kanilang ipinapakita sa training at scrimmages ng Rain or Shine sa abroad. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni head coach Yeng Giao ang estilo ni Ahanmisi, bagay na pumabor di umano sa sistema ng koponan. Si Maverick at point guard,
although he can score, he is not somebody who will force shots or take bad shots. No, he will always take good shots and he will not force anything. So it's good for everybody because he has point guard skills, he has passing skills, and that's going good for our shooters. No? Sila Jeff, sila Paul, maski mga big men namin, no? Bibigyan niya ng bola sa poste. Samantala, nagpahiwatig naman si Giao na posibleng gamitin niya bilang backup ni swingman Gabe Norwood, si Troliano. We had no plan drafting Don, but he came to practice 1 week before the draft. Ano rin to, utility din eh. No? He's a rugged defender, but he can shoot. He's a really good player on both sides. No? He has scoring and then he has defense and he has the size to play the number 2 or the number 3. No? Unang makikitaan ng aksyon ng Rain or Shine sa 41st season ng PBA sa Linggo, katapat ang Star Hotshots. Para sa PTV Sports, Mikey Espinosa, University of the Philippines, Diliman. Sa PBA pa rin, handang-handa na para sa kanilang title defense sa season opening All-Filipino Conference ang Leo Austria mentored San Miguel Beermen. May report si Almira Abril ng University of the Philippines, Diliman. Matagal nang kinalimutan ng San Miguel Beer ang issue ng championship hangover. Kumopo ng 2 titulo sa nakalipas na season ng PBA, inamin ni newly acquired shooting guard Ryan Aranya na madalas na mapag-usapan sa team practice ang hangover issue. Wala na. No? So yun yung sa mga napag-usapan about yung consistency ng game. No? Hindi porket nag-champion na, magre-relax na. Diba? Kasi parang bad habits yun eh. So kailangan kahit na nag-champion, dapat medyo gutom ka pa rin. Gusto pa rin manalo, ibigay mo pa rin yung 100% mo kasi yun naman yung yung essence, diba? To win. To win and to get a championship. No? So every game is important. Pero yun nga, parang one game at a time lang kami. So paghirapan pa rin namin. Hindi rin itinanggi ni Aranya na nakakaramdam sila ng pressure, lalo pat ang hamon sa kanila ng team management ay ang kumumpleto ng Grand Slam ngayong season. Game, may pressure talaga yan, lalo na sa ibang team pinag-ahanda yun. Miguel kasi yung mga players like Junmar, Arwin, Marcio, Alex, talaga pinag-ahandaan. Pero kami naman, on our part, pinag-ahandaan din naman namin. Kung yung mga kalaban namin, talagang everyday practice, sobrang kahit mahirap, talaga nag-change-ka kami para sa team, para yun, makuha yung goal namin for this conference. Sisimula ng San Miguel Beer ang title defense sa All-Filipino Conference, katapat ang Global Port sa Oktubre 24 sa Davao City. Para sa PTV Sports, Almira Abril, University of the Philippines, Diliman. Pinoy ring sensation Manny Pacman Pacquiao. Malaki ang posibilidad na magsagawa ng comeback fight sa darating na Marso. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scenes sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa boxing. Handang magbalik aksyon sa darating na Marso si Pinoy ring sensation Manny the Pacman Pacquiao. Sa panayam ng New York Daily News kanina, ibinunyag ni Pacquiao na 80 to 90% healed na ang kanyang shoulder injury. Kaya sa tingin niya ay pwede na siya magbalik sa training camp sa susunod na 1 hanggang 2 buwan. Inamin rin ni Pacquiao na isa si British boxer Amir Khan sa mga inirereto sa kanya ni top-ranked head honcho Bob Arum, pero nilinaw niya na wala pang pinal na desisyon kung matutuloy ang nila ng dating spar mate. Si Pacquiao ay kasalukuyan nasa New York para tanggapin ang award na ibibigay sa kanya ng Asia Society bukas. Samantala, kumpiyansa naman si Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na mapapanatili niya ang titulo sa matchup kontra Mexican rival Juan Alejo sa darating na linggo. May report si Ricky Santos ng Sports Radio 918.
Hindi na issue para kay WBO Light Flyweight Champion Donnie Asnietes ang mapalaban sa labas ng bansa. Ito'y dahil bago ang kanyang US debut kontra Mexican challenger Juan Alejo sa StubHub Center sa Carson City, California sa Linggo, ay makailang beses na ring nagdepensa ng titulo si Nietes sa Mexico. Pero aminado ang 33 taong gulang na bakol na sa kanyang 7-year title reign ay nananatiling pangarap lamang ang mapalaban sa Estados Unidos. Ngayon, okay naman, sir. Hindi ko first time sa Amerika, sir. How many times ako nagpabalik-balik dito sa Amerika. So, ngayon, okay naman, wala na akong gitlag. Normal na yung pamumuhay ko dito. Samantala, umaasa naman si Nietes na muli siyang makapagsasagawa ng courtesy call sa Malacanang sakaling mapanatili niya ang corona kontra Alejo. Of course, dapat ma-meet mo yung presidente natin kasi para naman naman tayo. May welcome naman tayo dyan sa Pilipinas. Sasampa ng ring si Nietes, bit-bit ang professional record na 36 wins, 21 by 1 loss and 4 draws, habang ipaparada naman ni Alejo ang kartadang 21 victories, 13 via stoppages at 3 talo. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, pinayuhan naman ni National Coach Roel Velasco sina light flyweight Rodjen Ladon at welterweight Yumir Felix Marcial na magsipagpanglalo sa ensayo upang may sakatuparan ng kanilang asam na makasungkit ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Narito ang report ni Arian Malyare. Bagamat kapwa nabigo sa kanilang asam na makapagsubi ng pwesto sa 2016 Rio Olympics, humanga pa rin si National Coach Roel Velasco sa ipinamala sa performance ng Filipino pugilist Rodjen Ladon at Yumir Felix Marcial sa katatapos sa World Boxing Championship sa Doha, Qatar. Ayon kay Velasco, parehong nagpakita ng dedikasyon at tibay ng dibdib sina Ladon at Marcial sa Qatar Slugfest. Katapat ang mga bigating karibal mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Ladon ay nagkasya sa bronze medal matapos sa yumukod siya kay Vasily Egorov ng Russia sa semifinal ng light flyweight class, habang si Marcial ay napatalsik naman ni top seed Daniyar Usinov ng Kazakhstan sa quarterfinal ng welterweight division. Nalulungkot din siyempre dahil inasahan din natin yung dalawa na yun, na makapasok din sa Olympics. Dinuhos naman po nila lahat ng makakaya nila. Sabi ko nga sa kanila na sa yan, mga pagsubok lamang sa inyo yan para lalo pa kayong tumibay sa mga darating na laban at sa mga darating pa ng mga Olympic qualifying. Samantala, yuhan naman ni Velasco sina Ladon at Marcial na lalo pang magsipag sa training bilang preparasyon para sa kanilang pagsuntok sa Olympic qualifier na AIBA Asian Oceania Continental Boxing Championship sa Marso ng susunod na taon. Kailangan sa training, ibuwas pa nila ng gusto para sila magagawa ng dahilan na nadaya sila. So sa tingin naman nila na panalo naman sila. Ganun talaga ang laro eh. Minsan nagpapabor sa kalaban. Kailangan pagbalik nila. So pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanda para pagdating sa Olympic qualifying, siguradong makwalify na sila. Sina Ladon at Marcial ay nakatakdang magbalik sa bansa sa Biyernes. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa amateur basketball, kapwa umani ng panalo sa magkahiwalay na laro sa opener ng inaugural Commercial Basketball League o PCBL nitong weekend ang sister teams na Racal, Kama Motors at Kaida Tile Masters. Unang ginulantang ng Racal ang Santa Lucia Realtors sa Curtain Racer bago dinumina ng Kaida ang Photon Tornadoes sa main game. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Impresibong sinimula ng Racal Kama Motors ang kanilang kampanya sa inaugural season ng Pilipinas Commercial Basketball League o PCBL sa Karunchonchim sa Pasig City nitong weekend. Napag-iiwanan sa score na 44-68 papasok sa fourth and final period, nagsani puwersa sina Rudy Linganay, Royder Cabrera at Mark Montuano
upang maipuwersa ng Kama Motors ang overtime kontra Real Tours. Sa extra period naman, ibinuhos ni Jessie Saitana ang 8 sa kanyang kabuang 12 points upang tuluyang ng Kama Motors ang 99-92 victory. Ayon kay head coach Jing Ruiz, naging masinsina ng halftime huddle nila para magising ang kanyang mga players at makabalik sa laro. Kailangan tiyagain lang. Okay, that's a strong team. But eventually, I have an experienced player. Maybe that's the best thing. Samantala, sa sumunod na laro, dinumina naman ng Kaidat Tile Masters ang Futon Tornadoes 90-81. Sa kabila ng panalo, umaasa si head coach Mike Buendia na mag-i-improve pa ang kanilang team sa mga susunod na laro. Basically, we've been together for the past, after nung D-League, nag-break kami 2 weeks lang tapos sama-sama na yan. And we added 1 or 2 players lang, kaya matagal lang. Naging problem lang, we were away for 10 days, di ba, yung rain. Okay. Kaya I was just able to practice yesterday, kaya medyo nag-adjust nung umpisa. Balik aksyon ang PCBL bukas kung saan hangad ng Kaida na makasungkit ng back-to-back victories katapat ang Jumbo Plastic habang unang panalo naman ang asam ng Santa Lucia kontra Supremo Lex. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Sa Collegiate League, pinalawig ng defending champion National University Lady Bulldogs sa 8 matches ang kanilang unbeaten start sa UAAP Women's Basketball Wars ngayong season. Ito'y matapos sa ilang paso nila ang University of the East Lady Warriors nitong weekend. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyari. Patuloy ang pananalasa ng defending champion National University Lady Bulldogs sa women's basketball competitions ng UAAP Season 78. Nitong weekend ay minasaker ng NU ang University of the East Lady 80-40 upang mapalawig sa 8 matches ang kanilang unbeaten start sa elimination round. Sa panayam ng PTV Sports, umaasa si head coach Patrick Aquino na magpapatuloy ang kanilang impresibong performance sa torneo sa tulong na rin ng kanilang magandang teamwork. We emphasize one game at a time. We don't look at it that way na masisip ulit namin this year. But the thing is, mas stronger kami and I feel that the confidence of the girls are higher this year than last year. Samantala, tiwala naman si Aquino na magiging bahagi ng future national team ang karamihan sa kanyang mga players. Partikular na rito si star forward April Bernardino. I think especially April Bernardino, she's now leading the MVP stats, and the fact na they have experience national plays, ito na yung foundation ng women's basketball for the future. Ang susunod na makakatapat ang National University Lady Bulldogs ay ang Ateneo Lady Eagles at ang kanilang engkwentro ay itinakda sa darating na linggo. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Chicago Bulls star point guard Derrick Rose posibleng magbalik ensayo sa susunod na linggo. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Muling pinansaya ng New York Knicks ang home crowd sa Madison Square Garden sa New York. Sa pangunguna ni forward Derrick Williams na pumukol ng game-high 21 points, dinomina ng New York ang Philadelphia 76ers 94-88 kanina upang mapanatili ang kanilang malinis na kartada sa preseason games. Bukod kay Williams, kuminang rin para sa Knicks si star forward Carmelo Anthony na nagbaon ng 18 markers, habang si point guard Isaiah Canaan naman ang namuno sa atake ng Sixers sa kanyang losing effort na 18 points. Ang susunod na makakatapat ng New York Knicks ay ang Boston Celtics sa Sabado. Narito naman ang isang mabilis na pagsulyap sa resulta ng iba pang preseason games kanina. Binihag ng Memphis Grizzlies sa mga kabalyero ng Cleveland 91-81. Tinusta ng Miami Heat ang San Antonio Spurs 97-94. Kinatay ng Toronto Raptors ang umaatungal na Minnesota Timberwolves 112-105.
Binali ng New Orleans Pelicans ang sungay ng Chicago Bulls 123-115, habang sinupalpal naman ng Portland Trail Blazers ang bibig ng sintonadong Utah Jazz, team ko yan 88-81. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Posible magbalik ensayo sa susunod na linggo si Chicago point guard Derrick Rose. Ito'y matapos na sumailalim siya sa surgery para i-repair ang kanyang left orbital bone na natamo ng fracture sa training camp noong isang buwan. Sa katunayan, kanina ay nagpakita na sa United Center si Rose sa preseason game ng Bulls kontra New Orleans Pelicans, pero hindi siya umupo sa bench ng team. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung makakasama ng Bulls si Rose sa matchup kontra Cleveland Cavaliers sa NBA regular season opener sa Oktubre 28. Sa tennis, nalampasan ni former US Open champion Marin Cilic ang mabigat na pagsubok na kinaharap sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Shanghai Masters sa China. Kahapon ay nangailangan ang 14th-seeded Croatian netter ng 3 sets 4-6, 6-3 at 7-6 bago niya napatalsik si local bet Woody sa opening round. Nag-struggle muna si Cilic sa opening set bago siya nakabreak ng 3 beses. 2 sets. Target ni Cilic na makasungkit ng pang-14 na career singles title. Sa tennis pa rin nag-pull out sa itinatanghal na Hong Kong Open si Spanish star Garbin Muguruza. Ito'y dahil kasalukuyan siyang binabagabag ng ankle injury na natamo niya sa paghataw sa nakalipas na Wuhan Open sa China. Pero sa kabila nito, nagawa pa rin magkampiyon ni Muguruza sa China Open noong isang araw kung saan tinalo niya sa final si Swiss rival Timea Baksinski. Ang susunod na kompetisyon na lalahukan ni Muguruza ay ang season-ending WTA Finals na idarao sa Singapore sa susunod na linggo. At sa football, pasok na sa main draw ng 2016 European Championship ang Team Switzerland. Ito'y matapos na maungusan nila ang Estonia 1-0 kanina upang okupahin nila ang ikalawang pwesto sa Group E. Ang naging match ay nagmula kay Swiss striker Bril Embolo at ito ay nagawa niya sa stoppage time. Dahil sa panalo, nakalikom ang Switzerland ng kabuuang 21 points sa preliminaries, 9 na puntos sa likuran ng Group E winner na England. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa lahat ng fans ng PBA, especially fans ng NX Road Warriors, sana supportan nyo kami this coming season. And thank you sa suporta, and you're watching PTV Sports. Nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Kami po ay nagbabalik ngayong Tuesday evening at I'm sure na-miss nyo kami. Yung dami ko na sinabi. Next week, balik tayo ng Monday. Yes, yun ang good news yan, good news. Okay, samantala Haji, question of the day. At ang ating pong question of the day ay, may pag-asa ba ang Calvin Abueva-led Team Manila North na magkampiyon sa FIBA World 3x3 Championship? Para sa inyong mga kasagutan, facebook.com/PTV4Sports or sa Twitter @PTV4_sports. Hindi ko masyado nabasa, may ilaw. Nakakasilaw yung ilaw eh. Hindi kaya pagod na yan si Calvin? Yun na nga, parang siya yung pinaka-busy. Parang siya yung pinaka-busy na PBA player ngayon. Medyo madedehado ang ano dyan nakakapagod yung 3x3 yung napapanood natin. Games nila ron. Eh, siyempre, wala kang kapalitan. Okay. Kapalitan eh. Alright. And, teka, may signal ba tayo? Siguro naman. Naku, wala pa rin. Walang signal! Ha? Ano yung computer? Stretch. Stretch natin. Stretch na yung computer. I-stretch natin. Yung screen. Oo, so yun na nga, sobrang busy na nga ni Calvin. Zoom. No? Zoom ang ibig mo sabihin. Ito talagang si... Oo. Eh, kasi di ba... Pwede to. Yung text. Ayan o. Yan. Konti na lang. Litan natin, pwede? Konti na lang talaga eh. Yan, pwede yan? Ayun. Pwede yan? Pwede na yan. Basa ka nga muna. Pwede na yan, Ruben Castillo.
Lakihan pa. O sige, ito muna. Si Ron Lumidaw, meron yan. Basta 3x3. Mas malaki ang pag-asa dyan. Yun na nga, kaso baka mapagod naman husto yung lalo na si Calvin. No? From PBA, 3 conferences yan. Tapos nag-training for Gilas. Then Gilas... hindi. Nag-37 William Jones Cup pa. Daming sinalihang international stints. Baka masyado namang napagod. Ano, Ruben Castillo? Ano yung sinasabi nito? Magbabalik po kami. Mag-usap na kami. Mag-uusap na kami ni Ruben. Hindi. Kami rito, on the spot eh. Live Tama na to, Ruben Castillo, ha? Ang ating floor director. Igitna. Ano yung gitna? Yung text. Igitna ang text. Kasi parang imposible. Mawawala yung ating question of the day. Okay lang yan, oh. Sige. Okay. Oo nga pala, matatakpan niya. Live na nagtatalo. Ayan. Ayan, ganito siguro, Ruben, pwede na yan. Na, Ruben? think so. Babasahin ko muna. Anthony Bolinaw, oo naman. Bilog ang bola. Magagaling ang Pilipino, lalo na si The Beast. The Beast na pagod na pagod na. Hindi. Buhaya. Ano yun? Halimaw nga. Halimaw. Kaya niyan. Okay na yan, floor director, Ruben Castillo? Oo. Sige, basa Sige, mo na. ito. Galing kay Villanueva, Austria, Ruel. Kaya yan kasi sanay na ang Pinoy sa 3x3, lalo na si Abueva. Bilis ang gagamitin nila dahil malalaki ang kalaban nila. Yung Dixon. Sabi nga sa atin tatluhan. Doha, Qatar ang nasa group natin. Doha, Qatar at saka Slovenia. Kaya mo yan. Slovenia. Okay. Kasama natin sa group. Hindi lumalabas, Ruben. Inaayos lang. Sayang eh. Sige. Jerben Cortez, kailan po laro at saan channel ito televise? I need an answer, please. Demanding si Jerben. Teka, magtanong nga tayo, ha? Ano ba October 15 ang start? Siyempre, TV5 yan. TV5 ilalabas yan. Diba? Sige, basa ka muna. Sige, ito muna. Galing kay Darwin Resi. Sige, ayusin mo. Sige. Paano ba yan? Ay, nawala. Ayaw bumaba eh. Ayaw bumaba. Tingnan natin. Ba't ganon? Oo nga. Pero ito si Darwin Resi. Nasa akin ngayon. Oo naman, sa 3x3, suporta tayo sa The Beast dyan. Pero sa PBA, walang kapag-asa kasi gatas lang siya. Hashtag SMB. Dumami ang dumami ang fans ni Calvin after ng stint niya sa Gilas. Restart ko lang i-refresh lang. Sige nga. Sige. At magtatanong tayo, yung tinatanong ni Jerben Cortez, magtanong tayo ng taga TV5. Kung kailan ang start ng games tsaka anong oras para talagang very detailed. Ay, teka, ano nangyari dito? Sige. Yan yung mga nakalipas nating Oo nga. Dali lang. Sige, basa ka muna dyan sa cellphone mo. Ito, si Jordan Iarte. Oo, kayang-kaya niya yan. The Beast yan eh. Tsaka ganadong maglaro yan matapos makapaglaro sa national team. Yun, so, very good. sa halip na mapagod, ganado pa. Sige, basa ka pa. Ruel Gatmaitan. Malaki chance nila kasi okay yung teamwork nila. Pinoy pa. Lahing palaban. Siyempre naman. Sige, basa pa. Galing kay Meme. Hagdon. Meme. Gising ka pa, Meme. Si Meme Hagdon Wagan. Good PM PTV Sports. Walang imposible, bilog ang bola. Basta ilabas lang nila ang best nila sa game. The Aces fans will pray for them. Hashtag Idol the Beast. Ayan. Hashtag We Not Me. Yung pong official lineup ng mga teams sa PBA, nasa Facebook na po natin. Yun, kung saan nilabas mo gusto na. po ninyong magbasa. Malaman, wala pa rin. Bakit? Ayun, lumabas. Ayan pala yun. Nabasa mo na si Francis, Bonifacio Di pa yan. Francisco. Wala pa yan. Isang malaking yes! Grabe yung sipag nila. Lalo ang idol ko, si Calvin Abueva. Hustle ang laban sa 3x3, kaya alam ko kayang-kaya nila yan. Partida na yan. Naglaro po si Idol Calvin sa FIBA. Tapos sa 3x3 naman, hindi pa bebe yan. Hashtag The Beast Man. Hashtag Alaska Man. At dahil dyan, view more comments. Okay. Lumalabas na ba sa TV? Lumalabas na. O sige, dahil dyan, dahil lumalabas na. Ito naman ang galing kay Popoy Miko Japson. Ito na.
Popoy Miko Japson, merong The Beast yan eh. Ha ha ha. Sir Dennis, ask ko lang, wala pa bang coverage yung PCBL? Meron. Meron po. Araw-araw, gabi-gabi actually, magsimula po kayo ng alas 9 ng gabi, no? Sa channel, hanapin nyo na lang. Hanapin nyo na lang. Basta yung sa sports. Basta meron. Gusto ko sana mapanood. Kay coach, Kay coach. Gusto ko sanang mapanood. Si Michael ng Quiapo ito. Gusto mo mapanood yung? Yung PCBL. Magpunta ka na lang ng live, ha? Mike, asan siya? Saan siya? Si Quiapo, taga Quiapo si Mike eh. Michael. Ito ba, ito? Oo. Miko? Oo, pero si si Michael ng Quiapo daw siya. Binati mo na. Binati mo na si Jason Duque. Pabati po kay Jason Duque, pamangkin ni Winnie Arboleda. Si paring Winnie. Oo. Talaga, Oo. If I were you, Popoy, manood ka, mas maganda ng live. Bukas, ang games nila ay magaganap sa San Juan Arena. Sasakay lang yan, no? Kaya po, G-Liner. Mabilis lang yan. Mabilis lang, doon ka na bababa. Totoo yun, totoo yun. Yan. Ka naman, basa, G-Liner daw. G-Liner, di ba? Pupuntang San Juan. Namamasahe ako eh. Ganun talaga tayo mga humble. 8 ba? 8:50? 7:50? Ay, hindi, 10, ikaw, aircon ka eh. Ako, ano lang ako eh. Parang may G-liner na... 12 pag aircon. Ordinary. Wala 12 naman, pag meron aircon. ba ordinary na G-liner? Wala. Parang aircon lahat. Tama na yan, kaya po... Jeruel Estacio, sa tingin ko, may chance. Puso lang. Kaya yan nila, Calvin, may puso yan. Matatangkad naman sila, kaya po yan. Oo nga, kaya nga. Sir Haji, Sir Dennis, may tanong po ako sa Star. Bakit po wala sa lineup si Mark Cruz tsaka si Johnny A at Tony Boy lang po ba assistant assistant coaches nila? Jeruel po from Agoo, La Union. Ayun. Asan na yung lineup natin? Teka. Siguro if you can check, no? Si Jeruel, yung ating Facebook, nandun yung lineup at saka yung mga coaches nila. Baka nasilip niya na yung ano natin, ha? Yung ating Facebook account. Sige, hanapin natin Nakapost ang Star Hotshots. Ayun. Oo nga, Simon Jose. Oo, yung guwaping na tisoy na yan. Simon Jose yung kanilang isa pang assistant coach. Okay. Nakuha na pala si Tony Boy, Espinosa. Okay, sige, basa pa. Galing kay Mark Jun Alberto. Oo naman, bilog ang bola, kaya walang imposible. Good evening, Kuya Haji, Kuya Dennis, and Ate Meg na nasa States pa. Babati naman po ako, nanonood ng show nyo habang gumagawa ng report para sa marketing subject. Tagal kong hindi nakapag-comment dito, na-miss ko ang PTV Sports. Salamat. Okay. Salamat. Si Genfe checks. Lahat naman po may chance. Bilog ang bola, defense, offense, defense, meron na. Kulang lang talaga sa height. Pero ako basta atletang Pinoy, susuporta ako. Pabati naman po kami dito sa La Trinidad. Nanonood kami ng asawa ko habang kumakain. From Benguet, Si Genfe at saka kanyang asawa habang kumakain. Nanonood dyan sa malamig dyan. Sa La Trinidad. Benguet, Sarap dyan. Naku, favorite place kaya, mga Baguio. Hey. Strawberry Farm. Strawberry Farm. Sige, basa pa. Romar Acebo, kung palakihan lang ng puso, bakit hindi? Oo, kaya yan, na may kasama pang muscle. Pag malaki puso, may sakit na yan. Cardiomegaly. Boss Bry Saligay, magaling si Calvin Abueva. So, kaya nila mag-champion. Pakibati po si Mama na nanonood ngayon. Boss Bry, yung mama mo, nanonood ngayon. Hi, Mama. Hi, Mama. Maganda taste ni Mama. Ha? Maganda taste ni Mama. Oo, syempre. Galing kay Litong T. Arvin Julian. Pwede dahil mas malakas na siya at mas marami na siyang natutunan sa FIBA. Sana po mabasa to. Hello, Pilahan. Ano kaya ibig sabihin niya? Bakit Pilahan? Sige, Carlwin Espuerza. Meron, syempre meron. Puso at tiwala lang. Nagpunta sila doon para sa kampyonato. Kaya dapat laging may pag-asa dahil bilog nga, di ba, ang bola. Galito si Carlwin. Galit si Carlwin eh. All caps para intense daw. Laban Pinas North.
Yan. Sige. Ronald Andaya Mercado, hi gandang Meg Haji and the Prince. May pag-asa dahil may experience na si Calvin sa international basketball. Kailangan lang niyang mag-adjust kasi 3-on-3 ang laban. Pabati naman po ang pamangkin ko na si Aldus. Naiyak ng iyak ngayon. Siya naman tawa ng tawa. Kasi ha, yung dulo niya. Oo nga. Oo, Aldus. Tahan na. Aldus. Oo. Ay, saan na yan? Sige, baba. Teka, sandali. Si Aldus, si Genflex, tapos na yan. Manuel Jabson. Ayan, si Manuel Jabson na tayo. Manuel Jabson. Magaling siguro na ba? Meron yan. Tiwala lang, kaya yan ni na Calvin, matinding depensa at shooting, ipakita nila. Lalo na kapag malaki ang kalaban. #Puso. O yun, galing kay Adrian Gonzalo, kaya yan. Kasi sa FIBA 3x3, di laki ang kailangan kundi bilis. Kaya alam na, the beast. Okay, Benji Sabilio, tiwala lang at puso, bilog ang bola. At tiyak akong makikipagpatayan yung mga players natin doon. Kasi yung mga kasali doon, talaga mga palaban. Lalo na andun pa si The Beast. Hindi mga takot yung mga player natin. Talagang bilog ang bola. Bilog ang bola. Karamihan bilog ang bola. Si Jeff Lusterio, alam mo, namimiss daw tayo. Sa nating taga-panood yan. Jeff Lusterio, thank you. Galing kay Nicole Dantes. Baka sakali po, pumirma na po ba si Thompson, Earl Scotty Thompson? Pipirma na yan, Nicole Dantes. For sure, no? Kasi tapos na nga yung nila eh. Ito pa, isa pa, si Nicole Dantes. Kaya mo si Ding Dong. Meron kasi matatapang ang group. Meron kasi, Dantes. Meron na nuggets. Oo. Kasi matatapang ang grupong Abueva. May trade po ba sa Ginebra? Thanks. Wala pa naman. Pero ang Global Port, no? Tama ba? Jervy Cruz, napunta ng Barako, kapalit ni Rico Meyerhofer. Hopper. Yun. Sabi nga niya, Hopper. Parang dami na pupuntahan ni Rico. I'm Meyerhofer. Galing kay Dario Samonte, kaya yan. Pang-12 tayo sa 12 teams na maglalaro sa Dubai. Pakita nyo na malakas tayo sa basketball sa Asia. Of course. Jeff Santa Ines, opo. Malakas din naman po lineup nila Joshua Tolitol, hindi kasi may hirapan. First time to. First time. Si Josh. Hindi kasi may hirapan sila sa mga kalaban kasi malalaki at kulang sila ng laki ng player. Pero laki ng puso, Joshua, huwag mong maliitin. Malaki nga puso ba't mamaliitin? Si Nino at saka si Vic. Lagot ka, Joshua, kay Dom Perez. Ano yung pilit niya? Nye. N-I-E. Oo naman! Bakit daw? Yun lang, sagot niya. Puro exclamation. Oo naman! Joshua, narinig mo yun? Mula kay Dom. Galing kay Dennis. Sige, Dennis. Dennis Solares, medyo manipis chance natin dyan. 2 na. Kasi malalaki at malalapad makakalaban dyan. May pero siya. Pero, laban pa din tayo. Pabati naman po mga anak ko, Kurt, Kenjin at KZ. Thanks po, More Power PTV Sports. Ganda naman pangalan, no? Kurt, Kenjin, KZ. Wow. Kazakhstan. Tyler. Ano yun? Brano tayo? I know, yung screen na wala. Naman, si Calvin, the best. Abueva, sa kanya naman, the best. Kaya nandyan, the beast pala. Chelsea Joy Aseo Ferrer, meron mas lalo kasing gumaling si Calvin dahil sa experience niya sa Gilas. Wala sinasabi na pag nag-Gilas ka, pag nag-FIBA ka, magandang experience. Dang Cordero. Oy, Dang. Hello. Si Dang. Hello. Birthday nga pala ni kahapon ba? Ni Abac Cordero ng Philippine Star. Happy birthday. Happy birthday po. And tomorrow naman, birthday naman ni Mr. Rick Yap Santos. Sir, pasensya na. Wow! Hindi ako nakadating sa iyong engranding handaan dyan sa Sports Radio at humabol pa tayo dito. Yes, Mr. Rick Yap Santos, happy birthday in advance. Yan. Galing tayo rin sa press conference ng PBA. Cruz, Banta, De Leon. Hi ulit, Miss Meg, Idol Prince at Bay Haji. Bay, salamat. Hater talaga ako ni Abueva, pero nung makita ko laro niya sa FIBA Asia, nagbago tingin ko. Napaka-sensationalist. Maliit man, malaki ang puso sa laro ng basketball, kaya may pag-asa sila. More power sa atin, hindi kay Abueva. To PTV Sports.
Hinebra fan here. Hashtag puso, hashtag sakto tumpak. Parang narinig ko rin na. Hashtag, kanino ganun? Hashtag NSD. Bakit kanino galing yung hashtag na yan? Never say Dennis. NSD. Lian Reyes, kayang-kaya po yan. Sir, tanong ko lang, ano na po balita sa rookie ng Star Hotshots? Makakasama po ba sila sa lineup? Salamat po. God bless to your show. Lian, punta ka sa Facebook natin, nakapost na. Or Facebook account naman, nandun din. Official lineup ng Star Hotshots. Official yun, pirmado ni Commissioner Chito Narvasa. Yun. Uway Porto. Oo naman. Ask ko lang po kung iigsi na naman po ba ang schedule ng PBA gawa ng gilas. So far, yung Philippine Cup natin, 2 best of 7, semifinals at ang finals. Pero bukas, meron pong board meeting. Special board meeting. Kung dati regular, no? So special yan, Ito may show po na to. Gano'n ka-special yung meeting na yan? Hindi, seryoso. Bukas meron po silang special board meeting para pag-usapan kung ano ba talagang pwedeng gawin para sa ating national team. Basa pa ng isa na lang. Sige. Galing kay Resley Navarro, posible pero dapat medyo pumutok sila sa labas. Outside shooting din, kailangan din yon. Okay, sige. Bakit? Natawa. Okay, at dahil dyan, dahil napunta naman tayo ng oras, greet ko lang yung teacher ko nung high school, si Sir Melchor Magallanes. Hello sir, magandang gabi po sa inyo. At see you soon. May tinatanong siya, makakalaro na ba si Ian Sangalang sa darating na season ng PBA? Yes, oo. Teacher! Sino si Ian Sangalang? Uy, ang ganda rin ang pinapakita ni Ian Sangalang, ha? Oo. Sa practice. Oo, maganda nga pinapakita. Mukhang nakakabalik na siya. Sir Melchor Magallanes, maraming salamat po. Tsaka kay Sir Jong Montalvo, hello po. At sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, sa Marikina City, hello po. Salamat sa accommodation. At sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City, mama ko na nasa Italy, I love you. Ginger, Ate Rose, Anto, my papa, I love you. And of course, to Miss Aiza, nanonood niyan, I love you. Yan. And again, happy birthday, Sir Rick Yap Santos, Station Manager ng 918. Siyempre, maraming salamat sa Sports Radio family. Sino ba nakatutok ngayon dyan? Si Mang Mike, at saka si Mike Cervantes, at saka si Milo. Si Boss Milo. Okay. My wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, Kuya King, and kay Kuya Bunso. Kay Attorney Bot, dyan sa LTO sa Manila. Hello po. Maraming salamat at nanonood din. Suki natin, yung kanyang wife na si Ma'am Leonor. Naku, baka pwede naman magpa-renew. Hindi. Magaling mag-advise at talagang yung tamang proseso ituturo niya sa iyo. SDS dyan sa may LTO Tayuman. Sa Tayuman, renew. O yun, punta kayo ron. Hanapin niyo si Attorney Bot sa tapat, SDS. Ayan yung tamang, yung tuwid na daan. Yun. Hello po, Sir Bot. Okay. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Hanggang bukas. Miyerkules. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.